Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Continuation itong ating pag-uusapan mga kapolitika dito tungkol kay Gemma Galanza. So inyong napanood doon sa ating naunang vlog na kung saan ay yung pagsisi dito kay Gemma Galanza bakit natalo yung Team Alas. And at the same time, merong mga panawagan yung kanya mga supporter na umalis na lang dito sa Team Alas kasi ano pa yung sense ng pagkuha ni De Brito sa kanya bilang main player ng Creamline kung ibabangko lamang naman siya, which is my point rin naman. But ngayon ang ating pag-uusapan sa videong ito ay kung ipagpalagay natin na aalis itong si Gemma Galanza ay magiging kawalan ba siya or mapipilayan ba yung Team Alas sa kanyang pag-alis dito sa kupunan, kasi nga naman ay sino ba naman yung matutuwa dito sa nangyayari na kung saan is dalawang player nga yung isinakripisyo ng Creamline, itong si Toots Carlos at si Gemma Galanza, where as yung kay Toots Carlos ay valid reason naman yun kasi na-injured nga siya, so hindi siya nakapaglaro. But dito kay Gemma Galanza ang sinasabi doon ay meron raw siyang minor injury, but hindi naniniwala nga yung mga netizen. Ang sinasabi nila ay dapat tanungin daw itong si Gemma Galanza kung totoo nga ba na may minor injury itong star player ng Creamline, kasi sayang naman na kinuha siya doon sa Creamline and binangko lang pala, hindi siya binabad, mga ilang mga 2 minutes lang siyang pinasok sa loob ng court, parang wala pa nga yung 2 minutes and pinalabas agad siya ni Coach Jorge De Brito. Now marami sa kanya mga supporter ang talagang nag-alburuto mga kapolitika at uminit yung ulo dahil nga dito sa hindi daw pagbabad ni Gemma Galanza sa loob ng court. Pero merong mga usap-usapan at mga balibalita na kung saan kumakalat rin dito sa social media na alis na raw ng Team Alas itong si Gemma Galanza. Okay, so gaano man ito katotoo, bigyan natin ng opinion o reaction kung aalis ba, pagpalagay natin na kung aalis itong si Gemma Galanza ay mapipilayan ba or malaking kawalan ba ito dito sa Team Alas. So ito yung ating pag-uusapan mga kapolitika. So sa tingin ko naman ay hindi naman malaking factor talaga, even though aalis itong si Gemma Galanza sa sinasabi ko nga nakapag AVC bronze medalist na yung ating kupunan, kahit wala doon sina Toots Carlos and si Gemma Galanza, kasi nakikita naman natin doon sino talaga yung mga nag-perform and nag-stand out na mga players. So nakikita natin itong si Lauren na kung saan ay babalik na nga dito sa Team Alas, and at the same time itong si Cici Rondina. Andyan pa yung reserve natin, sila Bella Belen, sila Alyssa Solomon. So sobrang daming mga players na kung saan is pagpipilian itong si Coach Jorge De Brito. So sa katunayan ay talagang maybe sobrang liit lang nung na chance, manipis yung mga kapolitika yung magiging kabawasan kung in case na alis nga itong si Gemma Galanza dito sa Team Alas. Pero para sa akin is wala namang reason na alis itong si Gemma Galanza dito sa kupunan, kasi nga andito yung kanyang teammate na si Gia De Guzman. So ang ibig lang sabihin nito, kung bibigyan man sila ng pagkakataon ni Jorge De Brito na ibaba dito sa loob ng court, ay kung talagang ma-activate nga itong Gia De Guzman at Gemma Galanza na chemistry or na tandem, ay talaga namang baka magpapaulan na ng puntos si Gemma Galanza sa susunod na laro. Most especially na yung atong makakasagupa mga kapolitika ay yung mga Southeast Asian countries. So ito yung dapat paghandaan. So sa ngayon ay iwasan na muna yung pagiging matampuin mga kapolitika, even though pinapanawagan na nga ng mga supporter ni Gemma at yung kanyang mga tagahanga na umalis na lang dito sa Team Alas. So siguro bigyan natin ng another chance itong si Coach Jorge De Brito, na kung saan ay bigyan pa ng chance itong si Gemma Galanza na mag-shine talaga dito sa kupunan ng ating national team, kasi doon talaga sa previous na mga laro nila ay hindi talaga natin nakita na nag-shine itong si Gemma Galanza, kasi nga ito nga yung mga inaabangan ng mga kanyang mga tagahanga. And dati naman nung sa SEA Games, kasi naalala nyo nung nakalaban natin yung Vietnam, yung Indonesia, natalo nga natin doon sila Toots Carlos, sila Alyssa Valdez and si Gemma Galanza. So nakita natin na kung saan is kahit andun yung presensya nila ay natalo pa rin tayo nitong mga kakalapit na mga bansa natin mga kapolitika.
So ibig sabihin lang nun, even though andun yung presensya nila, ay talagang medyo weak pa talaga yung ating koponan. Ang lagi nating sinasabi dito ay talagang hasain pa ng hasain itong ating national team, na kung saan ay wag na tayong magpapalit-palit ng mga players, kasi itong mga nasa ibang bansa ay talagang consistent yung mga players nila. Talagang sila yung nire-represent palagi ng kailang bansa dito sa mga international players. So yung tanong na kung saan ay maging kawalan ba itong si Gemma Galanza, for me, yes, but manipis lang po or maliit lang po yung percentage mga kapolitika. Okay, but then again, sinasabi natin ay sana manatili pa itong si Gemma Galanza dito sa koponan ng Team Alas. Kayo mga kapolitika, maging kawalan ba itong si Gemma Galanza kung sakaling aalis na sa Team Alas, at payag ba kayo na aalis siya dito sa ating national team? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.